good morning mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. Dito sa reaction video natin mga kaibigan, mga kalingap, ang gagawa natin ng reaction video, ayan nga mga nangyayari kay Dr. Love mga kaibigan, mga kalingap. For the first time, nagagawa tayo ng reaction video dito sa naging issue na ito mga kaibigan, mga kalingap. Pero bago yan, ay shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob and Ate Edna. At ganoon din po kay Gisa Bicolana at TV Considerate in Ma'am Misty Kayons. Ganoon din po dito sa Lalabs ko, walang iba kung hindi si Gingging Vlog mga kaibigan. So suportahan ninyo ang kanyang YouTube channel. So ito na nga mga kaibigan, ilang linggo at ilang araw din na talagang laman ng social media itong si Dr. Love mga kaibigan, dahil sa sinasabi niya doon sa kanyang mga live streaming or do sa kanyang statement na siya ay pinaalis or inano nga ng kanyang manager o ng kanyang bossing mga kaibigan. At napag-alaman din natin kung saan sa kanyang mga live ay talagang patok itong si Dr. Love mga kaibigan na talagang pinag-uusapan. At ganoon din sa mga anti-kalingap at marami ang nagsasaya at marami talaga yung mga sabi nga kulang na lang ay magpakain dahil masayang masaya sila kasi nga bumagsak ang isang Dr. Love mga kaibigan, mga kalingap. Yan naman talaga yung katotohanan. Talagang marami yung mga naging masaya, marami yung talagang nagbunyi. At marami ang mga nagsasabing karma Israel mga kaibigan, mga kalingap. Pero ano nga ba ang nangyari talaga mga kaibigan sa isyong ito? Kasi ang sabi ng iba kasi ay drama lang mga kaibigan, mga kalingap. Totally kagabi mga kaibigan, mga kalingap, ay more than ilang oras nating kausap yung sponsor na walang iba kung hindi si Leo D mga kaibigan, mga kalingap. At nagkaroon din tayo ng heart to heart talk by messenger mga kaibigan, at nasabi nga niya doon na talagang desidido siya na magsampa ng kaso kasi yung kanyang pamilya mismo mga kaibigan, mga kalingap, ang nagagalit kay Dr. Love. Hindi siya, kung hindi yung kanyang mga mahal sa buhay ang talagang desidido na talagang magsampa ng kaso laban dito kay Dr. Love. Marahil hindi natin naririnig yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga saloobin, pero yung kanyang mga kamag-anak mismo ay talagang gumagawa na ng paraan para magkaroon na po ng legal process itong nangyari na ito mga kaibigan, mga kalingap, kay Dr. Love. At doon sa aming pag-uusap mga kaibigan, doon sa aming pag-uusap, ang sinasabi naman talaga niya doon, nasamaan siya ng loob ay doon sa sinasabi na itong sinabi ni Dr. Love na ang bahay ay ibibigay kay Biancy, at ginawan po mga kaibigan ng mga kalingap ng iba't ibang reaction. At sinasabi nga dito na itong tao na to ay may gusto kay Biancy kaya ibibigay yung bahay. Ang daming nagbabatikos at marami rin ang nagsasabi na delikado, ganyan po ang mga sinasabi nila. So nasasaktan po mga kaibigan, mga kalingap, yung pamilya ni Sir Leo D mga kaibigan, mga kalingap. Sasaktan siya, nasasaktan yung kaya ang sinabi nga ng kanyang side or mga kamag-anakan niya ay magkakaroon na ng kaso si Dr. Love. Yan ang katotohanan. Pero ano nga ba talaga ang totoo na na katotohanan mga kaibigan about doon sa sinasabi na ang bahay ay ibibigay kay Beyonce at may gusto si Leo D kay Beyonce mga kaibigan? Ang katotohanan po dito mga kaibigan ay wala po talaga na balak na maibigay kay Beyonce ang bahay, kasi nga po mga kaibigan, mga kalingap, itong bahay na ito ay sinasabi dito ng mismong may-ari na itong bahay na ito ay bahay bakasyonan or magiging parang transient mga kaibigan, mga kalingap. Kung yung mga tao na wala halimbawa matuluyan na mga gustong dumalaw sa bahay ni Beyonce or mga fans ni Beyonce, kung wala silang pang-upa sa bahay ay pwede silang pumunta doon sa bahay na yon
ni Dr. Lab. At yan daw po ay napag-usapan nila ni Dr. Lab, mga kaibigan. At ang paglilinaw pa niya dito about nga po, mga kaibigan, mga kalingap, sa usaping ito na sinasabi nga na in love itong si Leo D kay Biancy, ay mali daw po. At kasi ang sinasabi niya dito, ito pong si Biancy ay kamukhang kamukha ng kanyang anak, mga kaibigan. Kaya turing na niya dito ay isang anak, mga kaibigan, mga kalingap. At kamukha daw talaga ng anak niya. At yan din naman ay naitanong natin kay Dr. Lab kung ano ba talaga yung katotohanan, kung ano ba talaga, may gusto ba talaga kay Biancy yung sponsor na yon or wala. Pero yan ay sagot din naman ni Dr. Lab, mga kaibigan, mga kalingap, na hindi mangyayari kasi nga po kamukhang kamukha nga daw nung anak ni Sir Leo D si Biancy. Kaya malabo. Yun din naman ay galing kay Dr. Lab, mga kaibigan, mga kalingap. Ngayon, patutungo tayo sa naging live streaming nga ni Dr. Lab, mga kaibigan, mga kalingap, na nagkaroon siya ng pagsusuri, nagkaroon siya ng kung ano man yung kanyang mga nasabi doon sa kanyang busing or kay Leo D, ay pasensya na. At kaya tumawag naman sa atin si Leo D, mga kaibigan, mga kalingap, ay para maiparating din doon sa lahat ng mga viewers na wala nang magiging kaso si Dr. Lab sa kanya. Totally okay na, mga kaibigan, mga kalingap, okay na ang lahat. At about naman po doon sa paglayas ni Dr. Lab, mga kaibigan, doon sa kanyang bahay, ay hindi po nababago yun, mga kaibigan. Hindi po nababago. Pero ang sabi nga dito ni Leo D, kung gusto mo, Dr. Lab, hanggat hindi na ipatayo yung bahay mo, ay dyan ka muna tumira sa bahay na yan habang yung bahay mo ay pinaprocess pa. Yun po yung pagkakasabi niya. Kasi nangyari na nga naman yung mga hindi dapat nangyari. Sabi na ni Dr. Lab sa kanyang social media kung ano yung mga naging sama ng loob niya. At kaya yun talaga yung pinangatawanan ni Sir Leo D. Kung aalis si Dr. Lab dyan sa bahay na yan, gulang kung siya ay magpapatayo ng bahay, magpatayo siya ng bahay. Pero ang gusto ni Leo D, habang siya ay nagpapatayo ng bahay, ay mag-stay siya dyan sa bahay na yan sa Taysan. At huwag niya rin pabiyaan yung bahay na yan, mga kaibigan. Ibig sabihin, wala nang masasabi natin na sinabi ng iba na may kaso na, sinasabi ng iba na wala na po, mga kaibigan. At napatawad na ni Sir Leo D. Totally, yung mga kamag-anakan nga ni Sir Leo D nagsasabi na kailangan ng due process or talagang aksyon na. Pero sabi nga lang ni Leo D, matagal na kanilang pinagsamahan, matagal yung kanyang pagsuporta dito kay Dr. Lab, at alam niya naman, mga kaibigan, mga kalingap, na magaling itong si Dr. Lab. Ibig sabihin niya, mga kaibigan, mga kalingap, itong si Dr. Lab pagdating sa mga ganyang bagay may strategy or magaling yung ibig sabihin ko, yung ma-entertain siya, ibig sabihin niya, mga kaibigan. At natatawa nga siya na doon sa mga nangyari, na sinasabi nga niya doon na natatawa siya, napapabilib siya kay Dr. Lab kasi nga, mga kaibigan, mga kalingap, pang actingan talaga yung kanyang dating, mga kaibigan, pang actingan. Ibig sabihin, magaling siya sa pagdating sa social media, mga kaibigan, magaling. At totoo na mga nangyari yan sa buhay ni Dr. Lab. Pero ang sabi nga ni Sir Leo D, kung ikaw ay gagawa ulit ng panibagong kalukuhan na ganyan, or magsasabi ka sa social media na ganito ako, hindi na kita mapapatawad, or mga kamag-anakan ko na ang gagawa ng paraan para ikaw ay makasuhan. Kasi nga, for the first time na hiningi niya yung kaso na yon doon sa mga kamag-anakan niya, mga kaibigan. Kaya maganda na rin yung para sa akin, mga kaibigan, na habang gumagawa ng bahay sina Leo D ay si Leo D, si Dr. Lab ay andyan
sa bahay na yan, ano mga kaibigan. At sabi nga lang ni Sir Leo D, sa tagal ng kanilang pagsamahan ay hindi ganon kadaling masisira yung kanilang pinagsamahan mga kaibigan, ano, kasi may magandang nagawa din si Dr. Love at alam niya naman sa kanyang pagkatao na may maganda rin siyang nagawa kay Dr. Love. At na-trigger pala ito mga kaibigan sa pagpapalayas about doon sa pagtira ni Dr. Love doon sa mga titas, ano. Yun po yung naging dahilan kaya nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. So sa ngayon, wala nang problema, wala nang kaso. So peaceful na ang lahat mga kaibigan, ano. Pero ang masasabi ko kay Dr. Love, kapag mainit ang ulo ay wag ka kagad mag-live kasi ang kalaban mo baga ay hindi nasa social media. Kung nasa social media ang kalaban mo, sigurado ako mga kaibigan, mga kalingap, na pwede mong araw-arawin sa social media o makapagsabi ka sa social media. Pero pagkatulad nito na hindi nga nagsasalita, hindi siya paparamdam, ay delikado talaga kasi yung mga abogado pala nito mga kaibigan ang gumagawa ng paraan or in-record yung lahat ng mga nagiging live streaming, yung interview kay Dr. Love. Yun po yung katotohanan doon mga kaibigan, ano. Yun po talaga yung inaano ng ni Sir Leo D. So sa huling pag-uusap namin, ang sinasabi nga niya dito about din sa bahay ni Redsin. So ang sabi nga niya, kung gusto ni Redsin na mag-stay pa rin dyan sa bahay niya yan, or patapusin muna niya yung bahay na yan bago mag-decide magpagawa ng another na bahay na kanyang tutulayan. At aminado na rin naman dito si Sir Leo D na unang arangkada ng pagpagawa ay kay Redsin mga kaibigan. Ibig sabihin, lahat ng yan mga kaibigan na nangyari nitong linggong ito ay naayos na po mga kaibigan, ano. Wala nang sigalot, wala nang samaan ng loob. At ang sabi ko nga dito kay Leo D, alam ko sir na ikaw kapag mainit ang ulo ay ganyan ang nangyayari, ano, ay parehas kayong high blood, kaya siguro nangyari yung mga bagay na yon. Kapag ikaw ay high blood din yung isa, kaya nagsagupa talaga sila mga kaibigan. Kaya doon sa mga nagbubunyi at nagsasaya na bumagsak na si Dr. Love, congrats sa inyo mga kaibigan, mga kalinga. Pero ang sinasabi nga dito ng bossing niya, suportado pa rin niya mga kaibigan, mga kalingap, si Dr. Love, ano. Hindi niya papabayaan yung tao na yan kasi nakilalan siya, naunawaan siya ng mga bagay na yan, nakakausap niya, kaya hindi niya pwedeng pabayaan si Dr. Love mga kaibigan, ano. Hindi niya pwedeng pabayaan. So ibig sabihin mga kaibigan, ang pukusan talaga dito nung manager ni Dr. Love mga kaibigan yung naging pagtulong sa kanya o yung pangunawa sa kanya. Ibig sabihin nagkaunawaan sila at yun po ang pinanindigan ng tao. So doon po sa mga nagbubunyi, doon sa mga taong nagsasaya, ito lang masasabi ko. Minsan kasi sa buhay natin andyan yung pagkakamali, andyan yung time na magkakaroon ng husgahan sa atin. Mayroon time na tayo ay mahusgahan at minsan ay ilulubog tayo. Pero ang masasabi ko, kapag ang isang tao ay nakadapa na or lumubog na, kailangan naman natin mga kaibigan, mga kalingap, ay ceasefire na ang mga bagay-bagay kung ano man yung inyong kinagagalit, no? So para sa akin, good luck sa ating lahat, good luck kay Dr. Love. At ang masasabi natin, pag mainit ang ulo, huwag mag-live. So God bless and bye bye sa ating lahat. I see you tomorrow.